Hello mga kon! So, mag-share ako sa inyo ng mga thoughts like sa pagkakaiba sa Saudi at saka dito sa Hong Kong. Una, about sa day off. Doon muna tayo sa day off. Advantage dito sa Hong Kong dahil may day off. Every Sunday nakakapagpahinga ka, may me time ka. Pero magastos. Pag nag-day off ka na wala kang pera, tapos kailangan mo pang mamasahe kapag malayo-layo ka sa mga city-city or sa mga sources na gusto mong puntahan, mamamasahe ka pag gagastos ka ng pamasahe. Ang laki din ng kabawasan kapag ikaw ay gala, mong bilhin na pagkain, magastos din kapag nag-day off ka. Tapos pag may nakita ka pa na mga nice clothes or mga nice na gusto mong mabili. Kasi marami ka makikita ditong magagandang mabibili sa Hong Kong. May mga mura din, kumbaga. Anyhow, sa atin naman yun guys. Depende pa rin naman sa atin yun kung paano natin i-manage yung mga sarili natin, yung mga pera natin. Worth it din naman na enjoy ka sa sarili mo kahit once a week lang pa, lalo na dun sa mga pagod na pagod talaga sa mga alaga nila, sa mga amo nila, kasi may mga ganon, sobrang stress sila sa mga trabaho nila. Pero ako kasi so far, hindi ko pa naman masyadong na-feel, hindi ko masyadong na-experience yan sa mga amo ko, kaya siguro hindi ko masyadong nararamdaman yun tulad ng iba na parang depressed talaga sila sa mga trabaho nila. About sa salary, malaki talaga ang sahod dito sa Hong Kong compare sa Middle East. Mantayin mo, nasa 36, yung minimum lang yun ha. Ever na hindi ka papasok sa Sunday, so yung 36,000 mo, madadagdagan pa yun. Minimum, iba nga 6,000, 6,500, 7,000 HKD. So, i-convert mo yun kung magkano yung 7,000 HKD sa peso. Diba, malaki na rin yun. Isa yung sa kaibahan dito mga mi, yung salary talaga. Pero kahit sabihin pala na malaki agwat ng sahod ng Hong Kong tsaka sa Middle East, parang kapag dito kasi, dahil may day off, pagka panay ang labas mo, panay ang gastos mo, ang matitira sa'yo, minsan, mas malaki pa ang nagiging ipon ng mga taga Middle East kaysa sa mga sinasahod natin dito sa Hong Kong. Yun ang isa sa napansin ko. Kasi kinuwenta ko rin naman kasi nung talagang, sumahod ako ng almost nga, more than minimum yung sinahod ko nung mga nakaraan. Alam niyo nung kinuwenta ko, kapag ko gumastos ako sa day off, ilang day off sa isang buwan? 4 day off. Wala pa dyan yung mga holiday. Kada day off is yung $100, yung 100 HKD mo. Ano na yan? Pinakatipid na yan talaga. As in, siguro mga dalawang kainan or tatlong kainan, pwede na yan. May tag 25 naman na kanin tsaka ulam na. Eh, paano na lang kung yung mapuntahan mong lugar is wala masyadong source ng mga medyo mura na mapagbilhan kapag day off mo. So, mapapagastos ka. Let's say, yung 150 HKD mo, times mo sa 4. O sige, ipagpalagay na natin na yung 500 HKD mo, pagkasyahin natin yan sa isang buong day off, sa isang buong buwan. Magkano din yun sa Pinas, diba? Ang hirap naman. Hindi talaga maiwasang mag-convert. Pero alam niyo guys, yes, ang laking kabawasan ng 500 HKD. Kung yung 500 HKD ipang-allowance natin sa day off, mantakin mo, malaki din yung bawas niyan sa sahod natin. Hindi talaga buo na 36,000 pesos ang ating itatabi. Tapos, sa'yo pa, sagot mo pa dito ang mga hygiene mo, yung mga personal needs mo. Tapos, pag nagkataon na yung amo mo kuripot, bibili ka pa ng pansarili mo, mga mi. Kasi hindi naman libre dito sa Hong Kong. So, talagang obligado ka na bumili ng sarili mo. If ever na may mga kailangan kang bilhin para sa sarili mo, mga mi. Yung mga amo doon sa Saudi, tsaka amo dito, magkakaiba talaga sila ng culture. May mga bata dito na disiplinado din naman. Dahil mga bata dito, maaga pa lang, talagang nag-aaral na sila. Tapos dito, marami kang pwedeng puntahan ng mga event. Unlike doon sa Middle East, meron naman, yung kung nagtatrabaho ka sa labas, yung hindi ka katulong doon, marami kang pwedeng event na puntahan. Pero syempre, limited lang. Kasi hindi naman tulad talaga dito sa Hong Kong na parang ang haba ng oras ng day off, ang daming day off, ang haba ng oras na ipapahinga mo. Pwera pa doon yung mga holidays. Bayad yun. Doon sa Saudi, mapaholiday man yan o hindi, ganun pa rin talaga yung sasahurin mo. Tapos isa dito, maganda yung loan nila dahil fair talaga mga mi. Wala akong masabi. Bago lang ako dito nung na-experience ko na may mga kabayan tayo doon nagsabunutan. Doon sa Liksang, sa May Chunwan. Nag-video pa talaga ako noon mga mi kasi nag-vlog ako. Tapos biglang may nagtulakan sa loob, sa likod ko. Sabi ko, ano nangyari?
pala may nag-aaway na kabayan. Tapos yun, may tumawag ng pulis. Alam mo, wala pang 1 minuto, nandyan na yung pulis. Sabi ko, lah, apakabilis naman. Partida, away, ano lang yun ha, away parang mga kabayan natin na parang hindi nagkaintindihan. Tapos, maya-maya, nandyan na yung pulis, mga mi. Apakabilis. Sa atin siguro, ay nagpatayan na yung mga yun. Wala. Patayan na siguro. Wala talagang pulis na dadating. Kaya ito talaga, yun talagang pinakaisa sa mga gusto ko dito. Yung law nila, napaka-fair. Tapos napakabilis ng aksyon. Walang pinipili. Kaya, safe ka dito. Kaya totoo talaga yung sinabi nila na safe ka. Kaya, yun lang mga mi. Isa yun sa mga share ko sa inyo na kaibahan dito sa Hong Kong kaysa sa Middle East. Pero, yung about naman sa mga sahod-sahod, although malaki ang sahod dito, at saka hindi ganun naman sa Middle East, pero magdidepende pa rin naman sa atin kung paano natin dalhin yung mga sahod natin. Magdidepende pa rin naman sa atin kung paano tayo mag-manage yung mga expenses natin. Kahit sabihin malaki ang sahod dito, malaki din na expenses kasi maraming day off. Tapos ang dami mo makikita mga magagandang babibili. Tapos pag day off mo, syempre hindi naman pwedeng hindi ka bibili ng pagkain mo. Ganun. Ay, basta, mas maraming tentasyon kapag maraming day off. Unlike dun sa Saudi, na talagang wala kang day off. No choice ka, kundi itago yung pera mo. I-keep yung pera mo at magpadala sa pamilya mo, yun lang. So, I think kahit saang country ka man, mapamaliit man o malaki yung sahod mo, magdidepende naman yan sa iyo kung paano mo minamanage, hinahandle yung pera mo. Pero about sa mga benefits, kahit papano, advantage talaga dito sa Hong Kong. Yun ang kaibahan. Tapos, pag napunta ka pa sa mga amo na galante, yun ang swerte mo. Yun nga lang, ang dito sa Hong Kong din, hindi mandatory ang long service. Unlike sa Saudi, pag naka-renew ka ng dalawang kontrata, may end of service ka, 'di ba? So isa 'yun sa pinaka masasabi nating advantage doon sa Middle East. Dahil doon talagang mandatory ang end of service. Dito sa Hong Kong wala. Hindi siya mandatory. Ganun. Depende na lang yan kung gaano ka-generous ang mga amo. Yun. So, yung mga just sharing my experience. So, that's all for today's video. May gagawin pang lola nyo.